Yan, good morning guys at yun. At dito pa tayo sa bahay sa ngayon. So di pa tayo nakakalabas kasi kakatigil lang ng ulan. So yan, uminit na lang. Katigil pa lang din yung ulan dito sa amin. Bali, summer na pero umuulan pa rin. Ganun talaga di sa Bicol. At hindi na, kumbaga, sanay na kami dito, sanay na yung tao dito na ganyan. Na kahit buwan ng summer, buwan ng tag-araw is umuulan pa rin talaga. So yan, tanggap na yan. At yun, siya nga pala, yun, yung pinunta natin sa mga naghanap kay Nanay Nonay. So may nabasa ako sa comment na nakita daw si Nanay Nonay sa Naga ba o Albay, parang mga ganun, parting Camarines Sur. So nabasa ko sa comment, may nakakita kay Nanay Nonay sa doon, sa banda doon. Medyo malayo yun sa amin, halos 4 na oras na biyahe siguro papunta doon, 4 or 6. Kung Naga man siguro mga 6 na oras yun papunta sa kaya yun, medyo malayo na. So kaya pala wala na talagang tao dyan. So, although may mga gamit, pero yung mga gamit yun is, kumbaga, hindi ko alam kung sa kanya pa yung mga gamit yun, kasi alam namin si Nanay Nonay pag umaalis may dala yung laging bag. So dala niya lagi mga gamit niya, pero siguro yung mga lutuan, mga hindi na niya dinala, baka siya na yung naiwan doon. So yun, at siguro hindi ko alam kung babalik pa yun dito. Malamang siguro hindi na, kasi medyo, alam niyo naman, yung ginawa niya dito is medyo, kumbaga siguro takot din siya, naiisip din niya yung ginagawa niya dito, na kagaya tulad nung binato niya yung shop nila Marcos, na nasira yung shop nila Marcos. Isa yun, sigurong kinakatakutan niya. Tapos bukod doon, marami na rin ako nakakausap dito na yung nga talagang nakakaano niya, o binabato niya or sinisigaw-sigawan niya, pinapaya niya sa daan. So marami na dito sa Kapalonga, kaya siguro natakot na baka saktan siya dito, kaya umalis na. So yun siguro, kaya wala na si Nanay Nonay dito, naglipat naman siya na ibang lugar. At para sa ganun, maging sa safety rin siguro niya. At minsan naman kasi talaga matino si Nanay Nonay. May time siya na matino yung pag-iisip niya. May lang talaga, siguro madalas gabi talaga yung niya, hindi yung pag-iisip niya. Kaya ganun. At yun, nakakatuwa kasi nandun naman na siya. So sana okay lang si Nanay Nonay doon, kasi kahit paano naman natulungan din naman natin siya. Hindi naman tayo nagkulang ng pagtulong sa kanya. Lahat na i-provide natin sa kanya nung nandito pa siya, pagkain, tirahan, tsaka kung ano pa yung mga maaari naming ibigay sa kanya, tubig, gamot. So minsan nga tinatry nga namin siyang ipagamot, kaso ayaw niya. Ilang beses niya kami tinakasan, kaya yun, hindi na namin siya naipagamot sa diet, kasi so tuwing naka-schedule siya, pupunta namin doon, wala siya tumataka. Siguro ayaw niya magpagamot, may kinakatakutan siguro siya sa siguro. Kaya yun. At yun, sa mga ng update kila Herlin. So yan, okay naman sila, kasi friend ko naman sa Facebook sila Herlin. At nakikita ko naman yung mga post nila Ate Alpa. Nakaraan nga nandyan yung papa nila, nung mahal na araw yata yun. Nandyan yung papa nila, umuwi dyan, nakasama nila, naligo sila sa ilog. So yan, nagbanding siguro sila. Kaya yun, medyo naman, masaya naman. Hindi ko lang sure hindi ko alam kung kaninong baby yung ni Ate Alpa. Nakita ko yung may day ni Ate Alpa, may babing maliit na siguro mga 1 month or 2 months old pa lang. Hindi ko alam kung kaninong baby yun, kasi matagal na tayo din nakapunta doon. So huwag naman sanang kay Ate Alpa. At maliit pa naman yung niya. So yun, at kila hindi lang tayo makapunta doon. Pasensya na sa mga naghahanap ng update dun sa mga tinutulungan natin dito na malayo. Hindi pa ako makabiyahe sa ngayon, kasi bawal akong magbiyahe, bawal akong magmotor. So matatagtag tayo. Alam niyo naman yung sitwasyon natin, yung mga bawal na hindi ko ginagawa. Kahit gusto kong pupuntahan sila, kaya nga napupuntahan ko lang ito kay Nanay Nonay lang. Tapos siguro punta natin yung pabahay ni Commander doon, mapaalam tayo kay Commander. Punta natin yung pabahay niya dito, yung inalisan nila Tatay Doro, kung nandun pa sila o wala na. Siguro pwede natin puntahan yung, kasi kaya ko naman lakarin, medyo hindi naman ganun kalayuan dun dito sa amin. Kasi yung kila Nanay Nonay napuntahan ko, gawa ng walking distance lang siya. So yung kila Nanay Isin, siguro subukan natin, mapunta natin, lalakarin natin. At bawal pa kasi ako magmotor, kaya yung motor ko wala dito, nandun sa kabilang bahay. Yung kapatid ko ang gumagamit, kasi bawal na bawal ako. Isa yun sa bawal sa akin, yung pagmumotor, kasi alam nyo naman, bukod sa tagtag, syempre magdadrive ako, mabigat din yung motor.
So bawal sa akin yung magbuhat ng mabigat. Kaya hindi muna ako nagmumotor. Halos talagang ano lang talaga, more on lakad lang talaga, more on lakad. Higa, tapos kung ano yung pwedeng gawin dito, gawin lang yung ginagawa natin. Kaya pasensya na sa mga naghahanap ng update kila Herlin, kila Tatay Doro. So hindi ko mabigyan ng update sa ngayon. Hayaan nyo pag medyo okay na, pagka yung alam ko sa sarili ko na okay na tayo, yung talagang nakaka-recover na tayo, susubukan ko na puntahan sila Herlin, puntahan sila Tatay Doro at yung pang tinutulungan. So subukan natin puntahan. Sa ngayon di ko kayo mabigyan ng update kasi yun nga, medyo malayo tayo doon. Kaya humingi ako ng pasensya sa mga viewers natin na naghahanap ng update sa kanila. At yun nga, sana maunawaan nyo yung sitwasyon natin. Talagang hindi pa pwede. Ako man gusto ko rin puntahan. Pag alam nyo naman kung gaano ka-close kami kila Herlin, kila ano, parang kapatid na namin. Tapos kila Tatay Doro, kahit na ganun yung yung attitude ni Tatay Doro. So kumbaga naging part din naman siya ng ano namin, ng buhay namin, itong mga nakaraan, ng pagbablog namin. So kaya talagang hindi naman pwedeng hindi natin mapuntahan sana. So kaya lang yung sitwasyon natin. So, marami tayong hindi nagagawa sa ngayon. Dami kong gustong gawin, pero kumbaga iniisang tabi ko lang muna kasi nga importante yung kalagayan mo natin sa ngayon. Yun muna yung priority natin. Kaya marami akong pwede. Ngayon nga nag-aaya yung mga kaibigan ko na although libre nila lahat ngayong araw na to, kasi may ngayon, may sine ngayon sa Daet, may showing ngayon na movie na gustong namin panoorin magkakaibigan. So lahat ng kaibigan ko nandun sila, inaaya nila ako na libre na lahat. Sakay ako sa van, tapos libre din sa sinihan. So yun, inaaya nila ako, basta ang sabi nila, basta kasama ka lang, yun lang. Sabi ko talagang hindi pwede, bawal talaga. So, kaya marami akong gustong gawin na hindi ko magawa sa ngayon. Kaya pasensya na. So priority natin yung kalusugan natin para sa mabilis natin paggaling. Kasi once na mabilis tayong gumaling, pag okay na tayo, babalikan na natin yung mga dati nating ginagawa, yung pag-mission natin, makakabalik tayo sa team ni Marcos. At yun, yung mga hindi ko nagagawa sa ngayon is magagawa natin ulit. So sa ngayon, priority natin yung kalusugan natin. Kaya humingi ako ng pasensya sa lahat ng manonood natin na naghihingi ng update kila Herlin at kung kanino pa mga beneficiary natin. Pasensya na kayo at hindi ko maanuhan. So kahit nga si Marcos noon may sinasabi, gusto ni Marcos na syempre tulong din sa channel natin, papaabot sila ng pera ng na para madala sa mga tinutulungan natin. Kaso nga alam din niya yung sitwasyon natin na hindi tayo pwede magbiyahe, kaya yun, pinagpaliban muna namin. Sabi niya pag okay na ako, saka lang ako magsabi na lang ako. At anytime naman pwede namang gawin yun, anytime pagka recover na talaga ako, kontakin ko si Marcos, pwede siya magpaabot ng tulong sa akin, tapos dadalhin ko sa mga beneficiary natin dito. So yun, pwede naman yun. At ganun talaga yung usapan namin nung una. Kaya lang nga is alam niya yung payo ng doktor sa atin, bawal ang biyahe, bawal ang yung pagbubuhat ng mabigat. Basta maraming tayong bawal na Kaya ang dami kong di nagagawa. Limitado yung ginagawa ko. Kahit nga dito sa bahay, gustong alam niyo naman tayo, gustong natin yung gumagawa sa bahay. Kaso dito hindi ko magawa sa ngayon kasi yun nga, limitado. Ultimo pag tatabo ng tubig, hindi ko magawa. Yung paghuhugas ng plato, yun, nagagawa ko naman paghuhugas, pero hindi ganun ka kasi pag sobrang dami naman, siyempre mabigat din naman. Yung paglalaba, di ko magawa kasi mabigat ang damit pagbasa. So basta marami tayong hindi magawa, kaya buti na lang. Kaya nga sabi ni Marcos, dito muna ako kasi dito sa Bicol may mga katulong ako dito, may mga kapatid ako dito, may magulang ako dito na pwedeng gumawa ng mga hindi ko kayang gawin na gawain bahay, katulad ng paglalaba. Yun, may mga dito naman sila mama, dito yung kapatid ko naglalaba. So dito sila nagtatabo. So, kaya nga ako umuwi dito kasi kung nasa Candelaria ako, automatic gagalaw ako doon kasi gamit ko sa akin yung mismo. So kanya-kanya kaming doon. Siyempre personal na gamit ko, ako ang bahala doon. So buti dito at nasa pamilya naman ako. So yung kahit mga personal ko, mga brief, pwede naman sila maglaba kasi pamilya ko naman. So yan, kaya humingi ako ng pasensya sa mga viewers natin. Kaya nyo, pag naka-recover tayo agad,
bigyan ko agad ng update sa kanila. So sa ngayon, subukan kong puntahan yung pabahay ni Commander kung nandun pa si Tatay Doro. So yun, papaalam tayo kay Commander kung pwede nating mabisita, pupuntahan yung ano niya. Paalam tayo, message tayo kay Commander kung pwede nating mabisita yon para mabigyan kayo ng update kung nakalipat na si Tatay Doro. Kasi hindi ko rin alam, wala akong balita. So hindi, bira mo tayo lumabas ng bahay. So ang pinakang labas ko lang dito lang, tapos dagat, tapos dito lang. Yun, balik-balik lang ako dito. So kaya yun, siguro next time mabigyan ko kayo ng update. Kaya pasensya na, at antay-antay lang tayo kung kailan ako maging okay, saka tayo makakabisit sa mga beneficiary natin. So yan, update lang tayo. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, sa nanonood ng mga videos natin. So maraming salamat sa inyo lahat. Pag-ingat kayo palagi at God bless.